Sa eksklusibong panayam ng Newsreel TV kay iginagalang Jason Castro Sikat, bakit niya naisipang muling pumasok sa magulong buhay ng politika? Kaya't ating alamin sa eksklusibong panayam ang kanyang mga adhikain at pangarap para sa kanyang nasasakupan sa bayan ng San Fernando, Pampanga. Good afternoon po, Consi. Sa mga hindi pa po nakakaalam, sino po si Consi Jason Sikat po? Yeah, si Consi Jason Sikat, tubong San Fernando. Dating OFW, 18 taon. Ngayon umuwi na sa Pilipinas. Nakita natin yung konting problema sa ating lugar na ngahas na tumakbo bilang konsehal noong 2022. Hindi pinalad pero ngayon sumusubok muli 2025 kasama ang Team Bailon Panlilio. Bakit minsan naisipang muling pasukin na magulong mundo ng politika at lalo tingin na okay na po ang inyong atas ng pamumuhay? Actually, that time, naging reluctant na ako. Parang ayoko na. Nakita ko yung hirap, yung gaano kahirap ang pagtakbo dito, lalo na sa San Fernando. Kailangan marami kang pera, kailangan kilalang kilala ka. Subalit nung nakilala ko si Governor Bailon, lumakas muli ang loob ko. Kasi ang pinaglalaban nila ni Among Ed ngayon is kakaiba para sa buong Pampanga. Ang nangyayari, may banta na sa ating demokrasya. Baka pagka sila'y tumigil na sa pagtakbo, baka wala nang kumalaban kasi kung sino may mga nakaupo ngayon. Okay po. Ano po yung maasahan ng mga taga San Fernando po sa inyo kung sakaling ngayon po ay papalarin po bilang konsehal mo? Well, bilang konsehal, sa aking pagsaliksik, ang trabaho namin ay gumawa ng mga ordinansa. So ang aking ordinansang gagawin ay yung mga nakaakma sa bawat Fernandinos, yung mga makakatulong sa bawat Fernandinos. Paano ko magagawa ito? Pag ako'y naupo, pupunta ako sa mga barangay. Alamin ko ang problema ng bawat barangay. At the same time, pag sasama-samahin ko yung mga common issues, yung mga priority, at paikutin ko ang mga ordinansa ko dun sa mga problema na yon. Pangalawa, ang basic needs ng mga tao, edukasyon, pangkalusugan at kabuhayan. Yung tatlong yun, palagay ko ang ultimong problema na pwede kong i-focus ang mga ordinansa para makatulong sa mga Fernandino. So ngayon po, Consi, may nakikita pa po ba kayong kakulangan ng San Fernando? Yun na nga, yung bukod dun sa banta sa demokrasya sa buong Pampanga, sa San Fernando, balak din nilang pasukin. Sabi ko, ano bang meron? Napakagaling ng naging mayor natin, si Mayor Bill Macaluwag. Napakainam ng mga proyekto niya. Yung mga scholarship, yung mga dialysis center, programa sa bawat sektor, PWD, LGBTQ, lahat ng antas ng mga pamumuhay ng mga Fernandino, napasok niya kahit hinaharangan siya ng kanyang mga konsehal. So yun ang nakita ko naging problema. Kung sana naging yung kooperasyon ng mga bawat konsehal ay binigay nila sa ating mayor, sana mas malaki pang mga programa ang nagawa ni mayor. Subalit pinili nila na harangin. Kaya eto ko ngayon, nasa likod ni Mayora Vilma para pag nanalo kami, lahat ng magagandang proyekto papatupad namin. Kung sakaling may pagkukulang man sa bawat mga proyekto na yan, kami yung pupuno, kami yung mag-iisip paano natin mapalakas sa paggawa ng mga ordinansa. Okay po, Consi, mensahe niyo po sa buong Fernandino. Yan. Ito, mga ka-Fernandino ko, eleksyon na, campaign na. Sa Mayo 12, wag ninyong gagawin ng hindi bumoto. Ang hindi bumoto na galing sa puso. Napakaraming mga bagay ngayon sa paligid, kaliwat kanan na ayuda. At yung mga ayuda na yan, kung mapapansin nyo, ngayon lang naglalabasan ngayong panahon ng eleksyon. Subalit pag nakapili kayo ng tamang leader, yung tamang leader na yon, kahit hindi panahon ng eleksyon, kailangan ipalabas ang lahat ng mga ayuda at pagtulong sa bawat Fernandino. Itong inyong aspiring City Councilor Jason Castro Sikat, number 19 ako. Isa ako sa maninindigan para sa pagsasaayos ng ating eleksyon dito sa San Fernando. At sana isama nyo na ang aking Governor Danilo Bailon,